Ito yung kangkong. Ito rin yung saging. Yan, isang tabong katawan ng saging. O ubod ng saging. Madrid de Agua. Isang tabo din. Tapos isang tabong darak. Ito lang ang gastos natin sa pagkain, tong darak. Ito lang. Relax lang. Yan. Katawan ng saging at ipa lang yan. Yan, tatadad muna tayo ng kangkong. Papakain na kasi tayo sa ating mga alagang baboy. Dito natin gigilingin ng ating kangkong. Mayroon tayo ditong 4 na sako na kangkong. Ito. Yeah. Ang ating shredder machine ay di kuryente. Yan, kumakain ng ating date ng mga natapon na kangkong. Malalakas na silang kumain. Hintayin muna natin na huminto ang ilisin ng ating shredder machine bago natin lilinisan yung loob. Dahil delikado itong ating shredder machine. Baka tayo masugatan. Lakas na kumain ng mga biik. So, papahawak pa oh. Itong araw pa ay iwawalay na rin natin itong mga biik. May ikot pa. Ako na ng mga biik oh. Ito ang talim ng ating shredder machine, kaya delikado. Kailangan na hintayin natin na hindi na umikot. Napuno na natin ng isang tab. Ngayon ay magpapakain naman tayo ng ating mga alagang baboy dahil gutom na sila. Sa mga baguhan at ngayon pa lang nakapanood sa aking channel at nagtatanong kung anong pinapakain ko sa aking mga alagang baboy. Ito po ang aking pinapakain. Kangkong. Minsan ay puno ng saging. Yung ubod ng saging. At minsan naman ay yung Madrid de Agua. Tapos haluan natin to ng darak ng palay. Ito. Darak ng palay. Sa may nagpapadidi naman, nahaluan natin itong laktiting.
Ngayon, papakainin na natin ang ating mga alaga. Gutom na si Gina. Yan muna ang ating unahing pagkakainin. Buntis na itong baboy na to. Ito. Isang tabong kangkong. At isang tabo rin na ipa. O darak ng palay. Tapos tubig. Yan, tatlong tabo. Haluan muna natin. Ito na ang pagkain ni Gina. Baka sabihin nyo na mas marami ang tubig. Depende po yan sa aking alaga. May mga alaga akong baboy na mas gusto nila ang masabaw dahil malakas silang humigop ng sabaw. Meron din naman yung mga laman at sakto lang sa kanila. Hindi ko naman pinapataba ang aking mga inahin. At meron ding inahin na konti lang humigop ng sabaw. Kaya konti lang sabaw ang aking binibigay. Pakainin na natin. Ano, gutom ka na? Oh. Ano, nakita nyo naman, lakas kumain. Isang buwan na lang to, mga anak na. Ngayon ay ipa kangkong at ipang ating binibigay. Kapag dumating ng 100 days, yung ika 101 days niya ay lalagyan na natin ng lactating. Kahit hindi na natin bantayan, kahit ilagay na natin lahat ng pagkain niya. Ito ay ubod ng saging. Yung gitna ng katawan ng saging. Ngayon, papakita ko kung paano ko papakain din sa aking mga alagang baboy. Kapag walang kangkong, pwede rin nating ipakain ng ubod ng saging. Gilingin lang natin. Kung wala naman kayong feeder machine, ay pwede nyo tadtarin. Yan. Yan, okay na muna yan. Ito ibibigay natin mamaya. Tapos ito rin, Madrid de Agua. Kahit yung puno ng Madrid de Agua ay kinakain din natin mga alagang baboy. Basta yung malambot lang na puno. Ito yung kangkong. Ito rin yung saging. At ito yung Madrid de Agua. Yan, napino na yung sanga. Kasama na yung sanga sa pagiling. So, kakainin din niya ng baboy. Naikot pa. Try muna natin na minto. Ganun din sa katawan ng saging. Sa tabo. Yan, isang tabong katawan ng saging. O ubod ng saging. Ito naman sa isang baboy. Subukan natin. Madrid de Agua. Isang tabo din. Tapos isang tabong darak.
Ito lang ang gastos natin sa pagkain, itong darak. Yan. Ito yung katawan ng saging o ubod ng saging. Ito naman ang Madrid de Agua. So, bigyan na natin si Max nitong katawan ng saging. Oh, gutom ka na, Max. Doon, doon, doon. Doon, doon. Ito lang. Relax lang. Yan. Katawan ng saging at ipa lang yan. Pero ang lakas kumain ng ating alagang baboy. Ang takaw ni Max. Ngayon ay ang marami tayong organic na binibigay ay kangkong. Dahil maraming kangkong ngayon dahil tag-ulan. Kapag tag-init naman, tagtuyo ang kangkong. Itong katawan ng saging ating binibigay sa ating mga alagang baboy. Pero sa nagpapadidi na inahin, hindi na tayo nagbibigay ng katawan ng saging. Ang ating binibigay ay Madrid de Agua. Kaya patuloy tayo na nagtatanim ng Madrid de Agua. Kaunti pa lang ang ating tanim na Madrid de Agua. Oh, takaw ni Max. Mabait naman tong aking alagang baboy na si Max. Hindi tulad ng ibang bulugan na nangagat, nangahabol ng may-ari. O kapag may pumuntang tao ay nahabol. Pero itong si Max ay mabait. Hindi rin maarte sa pagkain. Paubos ng pagkain ni Max. Ito naman tayo, kay Bernadette. Ito naman ay Madrid de Agua. Papakita ko sa inyo kung paano kumain ang aking alagang baboy ng Madrid de Agua. Fresh na Madrid de Agua, bagong kuha sa puno niya. At ipa. Ito. Oh, Bernadette. Takaw din ni Bernadette. Kakawalay lang nito sa kanyang anak pero nabulugan na rin yan. Kaya medyo payat tong si Bernadette. Makaka-recover din yan. Ang Madrid de Agua naman ay maraming nutrients na makukuha itong ating alagang baboy. Kahit na Madrid de Agua ang ating binibigay, ang nutrients niya ay parehas din sa nabibili natin na feeds. Ang galing ni Bernadette ah. Takaw ah. Kapag may sakit ang ating alagang baboy, ay pwede rin nating ibigyan ng Madrid de Agua. Kapag walang ganang kumain, ay Madrid de Agua lang ang ating ibibigay.
Hingi ulit. Oh. Max, tapos ka na, Max? Tapos na? Tama na, tama na. Busog na ikaw. Tama na, mamaya na ulit. Mamaya na ulit, ha? Tingin ng pangil, patingin. Haba na ng pangil, oh. Haba na ng pangil ni Max, oh. Ha? So, may lahing durok. Tapos na yung pagkain ni Bernadette. Oh, Bernadette. Max, gutom ka pa? Max? Yung tama lang kasi ang ating binibigay na pagkain dito kay Max. Hindi natin binibigyan ng maraming pagkain. Dahil baka naman tumaba, mahirapan ang ating mga inahing baboy. Ubos na ang pagkain ni Bernadette. Bilis naman Bernadette, umiiyak na yung iba. No, konti na lang. Last. Yan. Takaw, ang galing. Yan, takaw ni Bernadette. Sa pagpapakain ko dito sa aking mga alagang baboy, gamit ang organic, ay hindi maamoy ang kanilang dumi. Yan ang isang dahilan, kahit sabihin pa ng iba na bakit daw hindi ako nag-aalaga ng may lahi na baboy. Unang-una, ang iiwasan natin ay ang amoy ng ating babuyan. Dahil kapag may lahi ay maamoy sa ating kapitbahay at baka ireklamo tayo. Isa pa ay maingay ang may lahi na baboy. Kapag gutom ay maingay talaga sila. Hindi tulad dito sa mga alaga ko na medyo control pa ang kanilang ingay. Ito mamaya ay papalahin din to. Tatanggalin yung mga dumi. Dito lang dumudumi ang ang ating alagang baboy. Pero tinatanggal din naman natin yan. Nilalagay natin doon sa likod. Kapag natuyo na ay isasako. Ito, dumi ng ating alagang baboy. Walang kamoy-amoy. Parang darak lang rin ng palay ang amoy niya. Kaya hindi maamoy sa ating kapitbahay. Kasi mo, meron ulit. Yan, napakain natin ang ibang alagang baboy natin. Susunod naman natin yung iba. Pero hindi na natin napapakita sa video. Dahil habang ating video. Sa mga baguhan at ngayon palang mag-aalaga ng native na baboy. Sana ay may matutunan kayo. O paano, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Happy farming! Bye-bye!